Ang huling na i-record ng mga salita ni Apostol Pablo ay mababasa po natin sa aklat ng ikalawang Timoteo. Siya po'y inaresto, tumagal ang paglilitis sa kanya at alam niyang wala na siyang pag-asang makalaya. Isinulat niya ang liham na ito kay Timoteo, kanyang anak sa pananampalataya at disipulo, habang siya nasa loob ng bilangguan ng gobyerno ng Romano. Napakahirap maging Kristiyano ng panahong iyon. Kung gusto mong maglingkod bilang leader ng church, dapat handa kang magdusa at dapat handa ka ring itaya ang buhay mo. Ang layunin ni Pablo sa pagsulat niya kay Timoteo ay para palakasin at patatagin ang loob nito sa pinakamahirap na panahon na hinarap ng church. Ngayon at 2024 na, maring hindi maipako sa krus, maring hindi itapon sa mababangis na hayop o sunugin ng buhay ang mga Kristiyano. Ngunit, ang pagiging matapang at matatag ay kinakailangan pa rin natin sa panahong ito. Kaya niyo pong pamagatan natin ang ating pag-aaralan ngayon na ang matatag na disipulo. Ang point number 1, ang matatag na disipulo ay may pamanang makakamtan. Basahin po natin ang nakasulat sa ikalawang Timoteo, kabanatang 1, mga talatang 3 hanggang 6. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na buti gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Ang layunin po ni Pablo ay upang magbigay ng inspiration at palakasin ang loob ni Timoteo sa kanyang gawain sa Efeso. Kaya ipinapaalala sa kanya Pablo ang pamanang kanyang tatamasahin at ma-enjoy. Kasama sa pamana ang mga naniniwala sa atin. Doon po sa ikalawang Timoteo 1:3-5 nakasulat, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo ang kanyang personal na paniniwala at tiwala sa kanya. Alam niyo, malaking encouragement para sa atin ang malaman na mayroong naniniwala sa atin. Ito'y nagpapalakas ng ating loob at nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kasama rin po sa pamana ang ating Christian family na sumusuporta sa atin. Ikalawang Timoteo 1:5, hindi ko nalilimutan ang tapat ng pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. At doon po sa ikalawang Timoteo 3:15, nakasulat naman, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ipinapaalala po ni Apostol Pablo kay Timoteo ang tradisyon ng kanyang pamilya, ang kanyang kinalakhan. Kung mabigo si Timoteo, hindi lamang madudungisan ang kanyang pangalan, kundi mababawasan rin ang karangalan ng kanyang pamilya. Ang pagkakaroon po ng isang Kristiyanong pamilya ay isa sa pinakadakilang regalong matatanggap natin bilang lingkod ng ating Panginoon. Kasama rin po sa pamana ang tawag na nangangailangan ng ating best, ng ating pinakamainam. Ikalawang Timoteo 1:6, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Ang tawag po sa atin na maging saksi para sa Panginoong Hesus ay nangangailangan ng ating best, ng ating pinakamainam. Kaya dapat maging matapang tayo na gamitin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa pag-witness. Especially dahil alam po natin na ang utos po sa atin ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit ay to go and make disciples of all nations. Point number 2, ang matatag na disipulo ay mayroong lakas ng loob na magbahagi, mag-share ng mabuting balita. Bagamat nagdurusa po si Pablo sa pangangaral ng magandang balita, sinabi niya sa ikalawang Timoteo 1:12, ngunit hindi ako nahihiya
sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitya kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ang pag-asa at pananampalataya natin kay Jesus ay hindi dapat ikahiya. Bagkus ay katotohanan dapat po nating i-share. Ang dahilan ng pag-asa, ang dahilan ng tiwala, at ang dahilan ng commitment ni Pablo kay Jesus ay dahil sa kanyang personal knowledge sa Panginoon. Point number 3. Ang matatag na disipulo ay may tulong na maibabahagi. Tulong sa pagsaksi at paggawa ng disipulo. Sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 2, ang mga narinig mo sa akin ang wika ni Pablo kay Timoteo sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Hindi lamang po natin pribileyo na matanggap ang magandang balita, katungkulan din po nating maibahagi ito. Kailangang makita ng bawat isa sa atin na tayo po'y link o kaugnay ng dalawang henerasyon. Ang sabi nga po ni William Barclay, the reception of the faith is the privilege of Christians. Transmission of the faith is the responsibility of Christians. So matapos mong maipakilala at mapatanggap ang isang tao sa Panginoon, turuan mo siya, i-disciple mo siya hanggang sa makapag-akay rin siya ng iba sa Diyos. Tulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na tumutugon sa ating sariling pangangailangan. Sa ikalawang Timoteo 3:16, ang ganda po ng nakasulat dito, ang sabi, ang lahat ng kasulatan, all scripture, ay kinasihan ng Diyos, God-breathed, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito rin po ay tulong upang maging handa tayo sa lahat ng mabubuting gawain. Sa ikalawang Timoteo 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Let's go to point number 4. Ang matatag na disipulo ay kailangang umiwas sa ilang bagay. Para maging epektibong Kristiyano o disipulo, kailangan po nating iwasan ang pagtatalo tungkol sa mga salitang walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Atin pong basahin na nakasulat sa ikalawang Timoteo 2:14. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos. Ikalawang Timoteo 2:16, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Iwasan mo ang hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Sa ikalawang Timoteo 2:23, nakasulat, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Alam niyo, ang tamang sagot sa mga bagay na ito na dapat po nating iwasan ay mababasa po natin sa aklat po ng ikalawang Timoteo 2:15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Isa pang dapat iwasan ang masasamang hilig ng kabataan. Sa ikalawang Timoteo 2:22 nakasulat po, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Point number 5. Ang matatag na disipulo ay may gantimpalang matatanggap. Atin pong basahin na nakasulat sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y misto lang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sinulat po ni Pablo ang mga katagang ito habang siya ay nasa gitna ng matinding pag-uusig, paghihirap at pagmamalupit. Ito po yung pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ng kanyang paglilingkod. Siya ay nakatakdang patayin sa pamamagitan po ng pagpugot sa kanyang ulo. Siya iniwan ng iba niyang kaibigan, ngunit si Pablo ay nanatili pong tapat hanggang sa wakas.
Ang church noon na kahit tila matatalo ay nagtagumpay. Walang duda na nang sandaling namatay si Pablo, he went directly to Christ Jesus na minahal niya at pinaglingkuran ng buong puso at katapatan. Ang hamon po ni Pablo na maging matatag tayong disipulo ng Panginoong Hesus ay nananatili hanggang sa panahon po natin ngayon. Atin pong basahin, again, ang ikalawang Timoteo chapter 2 verses 1 to 3. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kapatid kaibigan, magpakatatag ka sa Panginoon. Go, preach, and make disciples. Be a courageous disciple of our Lord Jesus Christ. Nawa po may natutunan po tayo sa ating ginawang pag-aaral. God bless us all. Glory to God. Amen.